Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo nitong napakasarap na pangmeryenda. Nag-trending na ito dati, yung Korean cream cheese garlic bread, pero ibahin natin yung version natin ngayon guys. Gagawin natin siyang donut, mas pinalambot at mas pinasarap, kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Gagamit pala tayo ngayon ng tanzong method. Ayan, pagsasamahin lang natin yung ating full cream milk at saka yung ating bread flour. Then mix lang muna natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating flour. Then sindihan lang natin yung ating apoy sa mahina lang. Then continue lang yung pag-mix natin hanggang sa magiging paste na yung ating flour at saka yung ating milk mixture. Then ayun, kapag ganito na yung texture niya guys, ayan, pwede na ito, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Then palalamigin lang muna natin ito bago natin siya gamitin. Etong tanzong method na ito guys, ito yung ginagamit ng mga Japanese chef or mga baker para magiging soft at saka moist yung kanilang mga bread. Then kailangan din malamig yung ating water dito. Ayan, ice water yung ginamit ko dito guys. Kailangan natin ng 1/2 cup or 60 ml. Pero depende sa flour pa rin natin guys. Ayan, tuturo ko sa inyo mamaya kung paano natin gamitin yung ating liquid. Then dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung mga dry ingredients, yung ating bread flour, sugar, powder milk, then last yung ating instant yeast. I-mix lang muna natin ito, then maglagay tayo ng well sa gitna. Then ilagay na natin yung ating ginawa kanina na roux or yung ating tanzong. Ayan. Then sunod na rin natin yung ating egg at saka yung ating isang egg yolk. Ilagay na rin natin kapakonti-konti yung ating ice water. Ayan, ito yung technique guys na para hindi tayo magkamali. Pag naglagay po tayo ng water o ng liquid, pa konti-konti lang po din i-mix natin hanggang sa mabuo lang yung ating dough or wala na tayong nakikitang dry na flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, kung kailangan natin mag-add pa ng water, ayan, pwede naman. Basta ipatuturo ko sa inyo mamaya or ipapakita ko sa inyo kung ano yung hinahanap natin na magiging texture ng ating dough bago po tayo maglagay ng fats or ng butter. Since hindi po tayo pare-pareho ng flour na ginagamit, ganito po dapat yung technique natin guys. Even dun sa mga bread na ginagawa natin, ganito po tayo maggawa ng ating dough. Ayan, kailangan natin bago po tayo maglagay ng butter, siguraduhin po natin na na-absorb na lahat ng flour yung liquid na nilagay natin. Then ayun guys, ito dapat yung magiging texture ng ating dough. Ayan, wala tayong nakikitang, kumbaga basa na lahat yung ating flour at saka buo na rin siya. Wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, pwede na nating ilagay ngayon yung ating softened butter at saka yung ating salt. Then continue lang yung pag-mix natin or yung pag-knead natin hanggang sa ma-absorb na ng dough yung ating butter. Kailangan yung butter natin dito guys ay soft siya pero hindi po siya melted. Kapag na-absorb na ng dough yung ating butter, ayan, pwede natin gumamit dito ng hand mixer or stand mixer para mas mabilis. Pero pwede nyo po itong manumanuhin or masahin manually. Pero kapag may stand mixer, mas mabuti para mas mabilis yung proseso natin. Then ayan guys, after 8 minutes natin siyang ginamitan ng mixer, ayan, smooth na yung ating dough. Gagawin natin ngayon yung ating window pane test. Kuha lang tayo dito ng maliit na portion ng ating dough. Din kung kaya natin siyang i-stretch na hindi siya gaanong napupunit, ayan, ibig sabihin ready na yung ating dough. Kailangan natin ipasa yung ganitong test guys para siguraduhin po natin or sigurado tayo na malambot po yung ating donut. Then dito guys, hindi na natin kailangang paalsahin yung ating dough or gagawin yung first proofing. Ayan, diretso na natin siya ngayon i-divide or i-cut. Ayan, dito pala nag-cut ako dito ng 45 grams kada isa. Ayan, pwede nyo siyang lakihan kung ano yung gusto nyo magiging laki or magiging size ng inyong donut. Ito sa akin 45 grams lang kasi gagamit tayo dito ng molder. Pero pwede din naman kahit walang molder or kung meron kayong donut cutter, pwede rin po yun. Ayan, then ayan, ulit-ulitin na natin itong proseso na ito dito sa ating natira pang dough. Pagkatapos nating hatiin yung dough, bibilogin naman natin siya ngayon hanggang sa magiging smooth lang siya. Then kailangan yung likod na part yung ating dough ay smooth siya or nakasara siyang maigi or nakaseal siyang maigi guys para hindi siya bubuka kapag ipa-fry na natin siya mamaya. Pagkatapos natin siyang mabilog lahat, ayan, i-coat naman natin siya ngayon, yung ilalim na part ng ating dough, para hindi siya didikit guys, kasi pag i-rest natin to at aalsa siya, didikit na siya dito sa ating mat.
So, kailangan may flour yung bottom part ng ating dough. Medyo sticky kasi yung ganitong klase ng dough guys. So, kailangan nating mag-dust ng flour. Huwag po tayo mag-grease ng oil kasi kapag ka-oil guys, magiging oily na yung ating dough kasi ipa-fry pa natin siya. So, kailangan flour lang yung pang-dust natin or yung pang-coat natin. Ito pala yung donut molder na gagamitin natin ngayon. Ayan, nabili ko lang ito sa Shopee. Ilalagay ko rin yung link nito in case na gusto nyo mag-purchase. Ayan, meron din siya pang-cut ng, kung gusto nyo may butas sa gitna, ayan, meron din po siyang pang-cut. Maganda siya guys kasi napaka-convenient niya at saka hindi natin kailangan dito kahit hindi perfect yung bilog kapag ilagay na natin doon sa molder, ayan, magiging maganda yung magiging hugis ng ating donut. Then, ayan, nagdas lang pala ako ng flour sa ibabaw ng ating dough. Then, at saka yung ating molder. Then, ipipress lang natin siya hanggang sa sumagad yung dough natin sa gilid ng ating molder. Ayan, pwede na yon. Lagay na natin siya ngayon dito sa ating board. Ayan, ito guys, nabili ko lang din ito sa Shopee. Pang mini cake ata ito na board. Ayan, pero pwede naman ilagay nyo na siya sa baking paper or parchment paper na nakakat para hindi lang dumikit yung ating dough. Kung wala naman kayong molder, ayan, pwede kayong gumamit ng cake scraper, basta malapad siya guys. Din ganun lang din, ipipress nyo lang din siya hanggang sa medyo mag-flat lang siya. Then ilagay nyo na siya sa inyong baking paper. Tatakpan lang natin ngayon yung ating dough ng plastic wrap. Then i-rest lang natin ito ng 45 to 50 minutes. Or hanggang sa mag 70% or 80% lang yung alsa ng ating dough. Huwag po natin i-overproof kasi aasim na po yung ating dough. At saka mag-collapse na po siya guys kapag nasobrahan siya ng alsa, pagka ipiprito natin siya. Then ganyan lang siya guys kapag hindi siya yung sobrahan sa alsa, na sobrahan or overproof, hindi siya mag-jiggle lang ganun guys. So kailangan ganyan lang siya guys. Ayan, makikita natin siya kapag ipipress natin yung ating dough, ayan, nagba-bounce back pa rin siya. Kasi kapag overproof yan guys, kapag ipipress natin siya, hindi na babalik yung shape ng dough natin. Nagpainit na pala ako dito ng kawali, din ilagay na natin yung ating oil. Ayan, bali 1 liter yung ginamit ko dito. Kailangan enough yung ating oil para hindi po masunog agad yung ating donut. Kasi kapag konti lang yung ilalagay nating oil, mas madali siyang masunog kasi mas malapit siya dun sa pinaka ilalim na part ng ating kawali. Din kapag nag-test naman tayo ng heat ng ating oil, maglagay lang tayo ng barbecue stick kapag nagbabubbles na yung dulo niya. Ibig sabihin na ready na yung ating oil. Pwede na nating ilagay ngayon yung ating donut. Huwag din po nating i-overcrowd yung ating kawali kapag naglagay po tayo para hindi po bumagsak yung temperature ng ating oil. At kailangan din po medium heat lang yung ating apoy. Then ayan, kapag medyo slightly brown na yung ating ibabaw na part ng ating dough, ayan, pwede natin siyang baliktarin or pwede siyang baliktarin maya-maya guys para pantay yung magiging kulay or luto ng ating donut. At kapag may nakikita kayong white lines sa gilid ng inyong donut, ayan, ibig sabihin perfect yung paggawa or tama yung paggawa nyo ng inyong donut. Ilagay na natin siya ngayon dito sa cooling rack. Pwede rin po siyang ilagay sa kitchen towel or tissue towel. Uulitin lang natin yung proseso na to doon sa ating natira pang dough. Ito na lahat yung naprito nating donut. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys kung gaano siya kalambot. Ang next naman natin gagawin ay yung kanyang cream cheese sauce. Ayan, iba din itong procedure na ito guys dun sa Korean garlic bread. Ayan, pagsasamahin lang natin yung ating cream cheese at saka yung full cream milk. Continue lang natin yung pagmix natin sa mahinang apoy lang guys hanggang sa mag-smooth at saka creamy na yung consistency ng ating cream cheese. At tulad na tayo nakikitang buo-buong cream cheese, pwede pa kayong gumamit ng wire whisk para hindi po tayo mahirapan mag-mix. Then, ayan guys, kapag ka-smooth na siya, pwede na ito, ilagay na natin siya ngayon or ito-transfer na natin siya dito sa ating mixing bowl. Then, palalamagin lang natin siya guys bago natin siya gamitin. Pwede natin siyang ilagay muna sa chiller na mga 35 minutes bago natin siya ilagay sa piping bag mamaya. Para naman sa ating pang spread, meron tayo ditong softened butter. Then, ilagay na rin natin yung ating dried parsley. Pwede po kayong gumamit yung fresh. I-chop nyo lang siyang maliliit. Ayan, bali 3/4 ng takip nung yung nilagay ko dito guys. Bali 1 and 1/2 tablespoon. Din naglagay din ako dito ng 2 tablespoon
ng honey, or pwede naman kahit wala guys, optional lang naman ito. Then naglagay din pala ako dito ng garlic powder, 1 teaspoon, nakalimutan ko lang ipakita sa cam, or pwedeng fresh garlic yung gagamitin nyo dito, bali 2 cloves, i-chop nyo lang siyang maliliit. Then i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang sila. Then set aside lang muna natin ito. Hahatiin ko lang ngayon yung donut para makita nyo lang siya kung gaano siya kalambot. Ayan, papakita ko lang yung texture niya sa loob. Napaka-soft and fluffy niya guys, at saka napaka-moist din niya dahil do sa tanzong method na ginamit natin. At napakasarap niyang himay-himayin. Mag-a-assemble na tayo ngayon ng ating cream cheese donut. Ayan, slice lang natin siya ng 2 beses. Same lang dito sa Korean cream cheese garlic bread. Ganun lang din yung gagawin natin. Pero dito guys, 2 beses ko lang siyang in-slice kasi sobrang lambot niya. Mahirapan po tayo kapag damihan natin siya ng hiwa. Then ayan, meron tayo ditong mozzarella cheese at saka mix ito guys, cheddar at saka mozzarella. Pwede kayong gumamit ng mozzarella lang. Then, lagyan lang natin siya dito yung hiniwa natin. Lalagyan lang natin siya ng mozzarella at saka cheddar cheese. Ito naman yung pinalamig na natin na cream cheese sauce. Yung ginawa natin kanina. Ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating piping bag para hindi po tayo mahirapan mag-pipe dito sa ating donut. Pero kung wala naman kayong piping bag, pwede naman spoon lang yung gagamitin nyo kapag naglagay kayo ng cream cheese sauce sa inyong donut. Ito naman yung ating butter spread na ginawa natin kanina. Ayan, mag-spread lang tayo dito sa ibabaw ng ating donut bago natin siya i-bake. Then, nag-add pa ako dito ng konting mozzarella at saka cheddar cheese sa ibabaw. Pwede rin po yung quick melt cheese yung gagamitin nyo dito guys. Pwede rin po yun. Kung hindi po available yung mozzarella sa inyong kitchen, nag-sprinkle pa ako ng konting parsley pa sa ibabaw. Pero kung yung fresh yung gagamitin nyo dito guys, hindi na kailangan. Nakulangan na kasi ako sa aroma kaya nag-add pa ako. Then, dito pwede natin siyang i-bake sa air fryer. Ayan, ng 12 to 15 minutes hanggang sa mag-melt na yung cheese. Ayan, hindi ko lang napakikita dito guys yung after ko siyang i-bake kasi nag-uunahan na yung mga kasama ko dito sa bahay. Kinain na nila agad kaya hindi ko na siya na videohan. Basta kapag nag-melt na yung inyong cheese, pwede na yun, tanggalin nyo na siya sa inyong air fryer. Ito naman yung i-bake natin sa ating oven ng 15 minutes lang guys ng 180 degrees Celsius hanggang sa mag-melt lang yung ating cheese. Eto na siya, after natin siyang mabake. Nag-brush pa ako dito ng konting butter. Gusto ko kasi siyang tingnan na parang makintab siya. Pero ito naman ay optional lang guys. Pwede nang kahit hindi na. Titikman na natin siya ngayon. Ayan, masarap siyang kainin kapag mainit-init pa siya. Napakalambot ng donut at sobrang bango niya guys. Amoy na amoy ko yung garlic at saka yung parsley na nilagay natin. Nag-aaga yung pagka-creamy ng ating cream cheese sauce at saka yung pagka-maalat na 2 klase ng cheese na nilagay natin. Sobrang sarap nito guys at sigurado ako magugustuhan nyo to kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay. Pwede nyo ito ipangbaon sa inyong mga kids at kung balak nyo naman siyang ipangbenta guys, ayan, pwede nyo siyang ibenta kada isa ng 60 to 70 pesos kasi medyo mahal yung magkamahalan yung cream cheese kaya dapat ganun lang din yung presyohan natin. At saka yung mozzarella cheese, medyo may kamahalan din. Pero pwede kayong mag-substitute ng yung quick melt cheese. Pwede yun yung gamitin nyo para makalas tayo ng ating costing. Pwede nyo siyang ilagay sa ganitong packaging para naka-individual na siya guys kapag ipangbenta nyo or ipangbaon. Ayan, ilagay lang natin siya dyan. Then pwede na natin siya kainin on the go.